minsan lang magsalita pero pumatol na, matindi ang dating. Ang tinutukoy ko po ay ang anak na panganay ni Pangulong Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Araneta Marcos na si Sandro Marcos, ang kinatawan ng mamamayan ng unang distrito ng Ilocos. Ano ba ang kanyang sinabi? Hindi ito asal ng tunay na kapatid. Grabe, ano? Malalim po ang ibig sabihin yan. Tayong mga Pilipino, alam natin ang ibig sabihin yan. Hindi ito asal ng tunay na kapatid. Yan ang isa sa mga bahagi doon sa naging statement at reaksyon ng Batang Marcos matapos ang pamimersonal ni Senador Amy Marcos laban kay Pangulong Marcos, First Lady, at kay Congressman Marcos mismo, Sandro. Kasi dinamay siya. Pag sinabi mong hindi ito asal ng tunay na kapatid, milyong Pilipino nagtatanong, talaga bang Marcos si Amy? Totoo bang Marcos si Amy? Tapos ang sundot at balik ni Sandro Marcos, hindi ito asal ng tunay na kapatid. Punong-puno ng pagdududa, punong-puno ng katotohanan, punong-puno ng simple pero matindi ang epekto. Parang sinabi ni Sandrong, okay lang yan kasi hindi naman yan tunay na kapatid ng aking ama. Ganon ang dating sa aking interpretation. Pero kayo na nanonood at nakikinig sa aking mga channel, lahat tayo entitled sa opinion, interpretation sa nangyayari. Ako ganon ang tingin ko. Parang admission na ito in public ng Batang Marcos na siya ay meron ding alam, meron din siyang pagdududa, o kung hindi man nagdududa, baka alam talaga niya. Hindi tunay na kapatid, 100% ni Pangulong Marcos ang kanyang ama, itong kanyang tita. Kasi sinabi niya, tita pa rin kita. Nire-respeto pa rin kita dahil tita kita. Pero hindi ito asal ng tunay na kapatid. Wow! Grabe, di ba? Kasi naman, Amy Marcos, kasalanan mo talaga ito. Bakit mo pinersonal lang iyong pamilya? Pamilya mo pa rin yan. 100% o 50% na Marcos ka kung ano ang kalagayan mo, ikaw lang nakakaalam nun, Marcos ka pa rin. Ulitin ko kung 100%, 1,000% dugo kang Marcos o 50% dugo kang Marcos, Marcos ka pa rin. Bakit mo winasak ang buhay ng first family? Paano tatanggapin niya ng mga anak mo, ng mga pamangkin mo? Yung mga anak ni Irene Marcos na iyong kapatid. Yung mga anak ni Pangulong Marcos, yung mismo mga anak mo, Amy. Paano tatanggapin itong ginawa mong ito na paninira sa iyong pamilya? Dahil lang sa ambisyon mo sa politika, ambisyon mo sa posisyon, kung ano man yan, ikaw lang nakakaalam. Asal nga ba ito ng tunay na kapatid? Matindi. Pag hindi mo naramdaman yan, baka nahawa ka talaga. Kasi yung lingwahe mo, yung mga paninira mo ay may pasintabi na. Sa aking opinion. Manang-mana ka na sa mga Duterte. Sa kadidikit mo sa mga Duterte, kadidikit mo kay Sara, namana mo na. Nagaya mo na, ginaya mo na ang style ng paninira nila na personal. Hindi nga bumenta yan. Sa loob ng 3 taon, hindi nga nakapag-organize sila ng milyong supporters. Dahil ang personal na paninira, yan ay hindi benta sa tao. Hindi yan tinatanggap ng matinong Pilipino. Pero ang ginawa mo, Amy Marcos, sa akin tingin, ginaya mo pa ang style ng pamilyang Duterte sa mga banat. O edi nakasama ka na doon sa patuloy na lumiliit na grupo kaysa lumalaki. Kasi kung nagmabenta sa tao o kinagat, tinanggap ng mamamayan ang mga batikos ng pamimersonal ni Duterte, ng dating Pangulong Duterte na nandito pa, at lahat ng mga Duterte, maging si Sara Duterte, dapat nakapag-organize na sila ng milyong-milyong Pilipino at followers. Wala Pag nagrarally nga sila lang Kasi nga, ang personal
na mga atake, hindi yan tinatanggap ng mga Pilipino. Below the belt yan eh. Ginaya mo pa, Aimee. Kaya ngayon ang tanong sa iyo, ng iyong pamangkin na nire-respeto at kinikilala ka, hindi ito asal ng tunay na kapatid. O inulit-ulit ko lang, pero at least madiing maintindihan ninyo. Kayong mga Ilocano sa buong mundo, kayong mga Pilipino sa buong mundo, ano man ang relihiyon, ano man po ang kasarian, ano man ang inyong paniniwala, meron din ho kayong kalayaan. Ano inyong masasabi dito sa ganitong sitwasyon? Masyado ng mababa ang level ng labanan. Masyado ng personal. Ang dahilan lang, ambisyon sa politika. Mang-agaw ng kapangyarihan, pabagsakin si Pangulong Marcos para silang mag-take over. Yun lang naman eh. Wala naman silang agenda. Ulit-ulit ko na sinasabi kung ano ang kabuhayang may bibigay nila sa mga Pilipino. Wala. Gusto lang nilang pabagsakin at agawin sa pwesto. Agawin ang pwesto ng First Family sa kasalukuyan. Kaya walang aktibong militar at pulis ang makukumbisi. Maliban sa ang ating paniniwala sila ay mga professional organization, hindi talaga sasama sila. Mga retiradong general, iilan lang yan. Mas maraming matitinong general, kernel ng militar at pulis ang hindi sasama sa ganyang klaseng galaw. Mas naniniwala siya sa tunay na demokrasya, kalayaan, rule of law, pagmamahal, malasakit, respeto sa Pangulo at sa bansa at sa mga batas. Yan ang mga professional na sundalo, active at mga retirado, kasama ng kapulisan. Di ba? Maliwanag pa yun sa sikat ng araw. Maswerte pa ngayon ang mga anti-Marcos o nagpapabagsak sa gobyerno. Hindi napipikon si Pangulong Marcos. Hindi mo pa rin makita yung kanyang galit. Although may galit yan sa puso, sa isip, pero hindi niya nilalabas. Kasi hindi siya ganon. Yung galit sa isip at damdamin sa puso, yan ay normal lang sa isang tao. Pero dahil siya ay presidente, international ang leadership, professional ang leadership, hindi niya ibinababa ang level niya sa mga personal ang batiko sa kanya. Pinababayaan niya ang kanyang mga tagapagsalita, ang kanyang mga kasamahan sa gobyerno na nagtatanggol sa kanya. Hindi niya ibinuhos ang panahon para balikan ang mga naninira. Hindi niya ibinababa ang kanyang leadership at kanyang paniniwala at prinsipyo sa level na mababang uri ng paninira sa kanya. Very professional. Yan po yung aking opinion. Very professional, nasasaktan sa isip, sa gawa, naramdam niya yan, hindi pwedeng hindi. Pero hindi niya ginagamit ang kapangyarihan para harapin kayo. Lagi pa rin ang sinasabi niya, ebidensya ilabas niyo, rule of law ang pinapairal ko. Kung may ebidensya, tamang proseso ang masusunod. Pero yung mga paratang paninira ng mga anti-Marcos o mga vloggers o kung ano man social media, wala po yan. Parte lang yan ng kanilang operasyon na hindi lumalaki, posibleng paliit pa sila ng paliit.